Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Bamban Mayor Alice Go at dalawang iba pa sinuspinde ng Ombudsman. 34.6 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Lapu-Lapu City. 41 billion pesos fund transfer sa Procurement Services DBM ay legal, giiti dating DOH Secretary Francisco Duque III. Presyo ng gasolina bababa, diesel at kerosene tataas ngayong unang linggo ng Hunyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tuluyan ng pinatawan ng Office of the Ombudsman ng preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at dalawa pa nitong kasamahan. Ito ay matapos magsampa ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng kasong graft kay Go sa pagkakasangkot nito sa pogo sa kanilang lokalidad. Sa inilabas na resolusyon ng Ombudsman, maliban kay Go, pinatawan din ng 6 na buwan na preventive suspension sina Edwin Ocampo na tumatayo bilang Business Permit and Licensing Officer ng Bamban at kanilang legal officer na si Aden Sigua. Nasa resolusyon din na immediate executory ang order ng Ombudsman kila Go habang gumugulong ang kaso laban sa kanila. Mahigit 34.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa isang babaeng high-value individual sa drug buy-bust operation sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Kinilala ang suspect na si alias Alma, 27 anyos at residente ng Barangay Tejero, Cebu City. Nakumpiska sa kanya 24 plastic packs ng hinihinalang shabu na may timbang na 5,100 grams at iba pang drug paraphernalia. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na kaya umanong mag-dispose ni Alma ng mahigit 6,000 gramo ng shabu bawat linggo sa ilang mga lugar sa Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue City at mga kalapit nitong bayan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inigiit ni former Health Secretary Francisco Duque III na isang pangangailangan ang pag-transfer ng mahigit 41 billion pesos sa Procurement Services of the Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng COVID-19 supplies. Ito ay sa kabila ng kasong katiwalian na kinakaharap nito. Paliwanag ni Duque dahil sa paglala ng sitwasyon ng public health emergency, kanilang napagdesisyonan na mas makabubuti na umasa sa expertise ng PSDBM at ang network nito ng suppliers para makakuha ng mga tamang kagamitan sa emergency response. Dagdag ni Duque, legal ang kanilang mga hakbang at kanilang sinunod lamang ang guidelines ng PSDBM na naaayon sa batas. Sa bandang huli, inamin pa rin ni Duque na siya ang nag-utos ng pag-transfer ng fund at sinabing kanyang ginawa ang desisyon base sa rekomendasyon ng Interagency Task Force at ng National Task Force Against COVID-19. Magpapatupad ang ilang kumpanya ng langis ng magkahalong price adjustment simula bukas, June 4. Magkakaroon ng bawas presyo na 90 centavos ang bawat litro ng gasolina, habang aakyat naman ng 60 centavos ang bawat litro ng diesel para sa oil companies na Seaoil, Shell, Unioil, Petrogas at Clean Fuel. Samantala, may pagtaas din sa presyo ng kerosene na 80 centavos bawat litro para sa Seaoil at Shell. Para sa Kidlat News Update, Renz Rinon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.